Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Yung pagkaka-aresto po kay Tebes ay sa pamamagitan po o pagtulong po ng Interpol, International Police. Pwede po ba na yung ginawa ng pag-aresto kay Tebes ayon kay Trillanes, pwede po bang mangyari yan kay Duterte? Ayon po dito, basahin lang natin to sinabi ni Trillanes, ang pag-aresto kay Tebes sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force ay magiging halimbawa kung papaano aarestuin si Duterte kapag lumabas na ang kanyang ICC warrant. Okay. At kapag padadaanin din ito sa Interpol, ito ay obligasyon ng isang member state ng Interpol gaya ng Pilipinas, gaya ng ginawa kay Tebes nung binaba ng Interpol ang Red Notice o International Warrant of Arrest niya sa Timor-Leste Police. Hindi ito nag-request ng validity of the Red Notice, kundi hinuli agad si Tebes. Okay. Alam po ninyo, sa biglang tingin, no? Parang tama si Trillanes, Okay, punta tayo rito. Ano po yung pagkakaiba nito? Inuulit-ulit ko, membro tayo ng Interpol. Di ba? Tanong, membro ba tayo ng ICC? Kasi ito kasi, ang pagkakaiba nito, bansa po natin, wanted po sa bansa natin si Arnie Tebes. Siya po ay mayroong warrant of arrest dito sa bansa natin. So kung siya po ay nagtatago sa ibang bansa, nag-red notice po tayo sa Interpol na wanted yan sa amin, kahit sino pong Interpol pwede siyang hulihin. Okay? Sa ICC po, iba po yun, no? Kasi mukhang tama lang si Trillanes sa biglang tingin. Hindi na, ang batas naman po, hindi nakukuha yan sa biglang tingin, no? Bakit po? Okay. Tignan po ninyo, nakipagtulungan yung Timor-Leste Police sa Interpol. Sinabi mismo ni Trillanes, ulitin ko, sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force, kaya po nadakip. Ang tanong, makikipagtulungan ba yung PNP, Philippine National Police, sa ICC? Pwede bang utusan ng ICC yung Interpol? Hindi naman niya sakop yung Interpol. Ibang ahensya, ibang grupo po yun ng mga bansa. So hindi po pwedeng utusan ng ICC. Ang sakop lang po ng ICC yung kanyang mga miyembro na bansa, no? Sa miyembro lang po siya. Okay. So kung hindi tayo miyembro, kaya hindi rin niya po sakop yung Interpol. Kahit miyembro tayo ng Interpol, hindi rin po mauutusan ng ICC yung Interpol. Bansa sa bansa yung Interpol. Yung korte, halimbawa, yung korte ng US. Kasi mas direkta tayo, may extradition tayo. Halimbawa, walang Interpol lang ang ginamit. Lahat ng miyembro ng Interpol pwedeng hulihin yung wanted sa US. Okay, di ba? Yung ICC, wala po siyang kapangyarihan na utusan yung Interpol. Magkaiba pang grupo yan. Kaya mali po yan na magagamit po yung Interpol ng ICC. Ay, hindi po. Sino ka naman sabihin ng Interpol? Teka muna, bakit? Wala ka naman sa constitution namin. No? Ang mag-uutos lang sa amin, yung mga miyembro naming bansa na merong wanted sa kanila na nakalabas sa bansa nila, tutugisin na siya ng international police. Kasi labas na sa Pilipinas yun po yun. Yung ICC po, wala po siyang police power. Correct si Aris, wala siyang police power. So hindi niya pwedeng utusan yung Interpol na hulihin niyo si Duterte. Una pala muna. Una, wala namang warrant para si Duterte.
Sa utak nyo lang may warrant of arrest eh. Actually, hindi nga iniintindi. Hindi po yan iniintindi ni Pangulong Duterte. Mas iniintindi niya pa yung kaibigan niya, si Pastor Kibuloy. Kasi totoo na yung kay Pastor Kibuloy. Eh yan sa inyo, kwentuhan pa lang. Kwentuhan pa lang yan eh. Di ba? Never pong pwedeng utusan ng ICC yung Interpol. Kaya po yan, kwentong barbero na naman yan sa Trillanes. Ikalawa po, yung kinakailangan na makipagtulungan yung PNP. At ang pinakapinuno po ng PNP, yung presidente po ng Pilipinas, paulit-ulit na nagsasabi na wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Delikado kasi yan pag sinabi bigla ni Pangulong Marcos. No, matalino rin si Pangulong Marcos eh. Bakit? Eh kasi balang araw, pwedeng bumalik sa kanya yan. Yung pakikipagtulungan niya ngayon. Halimbawa po, makikitid kasi yung mga followers minsan ni Pangulong Marcos, hanggang doon lang sila sa pangyari na hanggang doon lang sila sa pangyari na kinakailangan makulong si Duterte. Kaya papasukin na ni Pangulong Marcos yung ICC. Hindi ba pwedeng, akala niyo ba yung mga nagsampa kay Marcos, ay kay Duterte, hindi po pwedeng magsampa kay Marcos? Pwede rin yun. Di ba? Pag nakipagtulungan ngayon si Marcos, hindi niya na pwedeng ikatwiran na hindi tayo membro niya pag siya na sinampahan ng reklamo. Alam niyo, madali lang, naghanap lang yung mga yan eh. Naghanap lang yung mga dilawan, yung mga makabayan black, naghanap lang sila ng way. Trinay lang nila yung ICC ngayon. Ngayon, pag nag-click sila dyan, lahat na ng presidente ng Pilipinas, hahanapan nila ng kaso para isampa sa ICC. Sinong loko-loko na presidente yung papayag dyan? Alam na nila yan eh. Di ba? Parang people power yan eh. Nung people power, ay umubra kay Marcos. Lahat na ng ayaw ng dilawan na presidente. Ayaw na nila kay Erap, people power. Ayaw nila kay Gloria. Gusto nila i-people power si Gloria eh. Ang susi doon si Ramos pumalag eh. Pinalagan sila ni Ramos eh. Gusto nila i-people power si Duterte. Laos na yung people power kay Duterte. Wala na yan. Dinurog na sila lahat ni Duterte. Kaya wala na pong silang pagtatangka na people power. Nagbago naman na estilo. Hindi na natin kaya yung people power. Kung yung panawagan natin, 30 lang. 30 lang ang nagpunta eh. No? Huling natin. Huling panawagan natin. 30 lang pumunta. Eh, bakit pa tayo mananawagan? Hindi na effective. Kaya po nakaisip sila, puta ICC. Malay mo mag-click. O, kaya gustong-gusto nila magtagumpay sa ICC. Gagamitin po nilang power yan laban sa mga susunod na presidente. Ang problema nila lahat, ang presidente nilang sinampulan si Duterte. Nagsasampa pa lang sila, sobrang ingay, dadaldal, no? Nagsasampa pa lang sila na reklamo, binobroadcast na nila sa media, makukulong na si Duterte, eto na, sinasampa na namin ng kaso. Ganun ba? O sige, aalis na tayo sa ICC. Alam niyo yun? Iniisip pa lang nila, naunahan na sila ng mga legal moves ni Duterte. Parang tong kay Pastor Kibuloy. Papunta pa lang sila sa pagkumpiska ng ari-arian ni Kibuloy. Naunahan na kagad sila ni Duterte. Siya na kagad ang administrator. Paano nyo titirahin yung administrator? Henyo. Di ba? Ibang uri po talaga. Kaya malabo yan. Malabo yan sinasabi niya ni Trillanes. Yan po mga imposibleng mangyari. No? Lagi namang sausaw yan mga kaibigan. Si Trillanes. Kung ano yung issue, lagi nandun para sila ni Hontiveros mga kaibigan. Parehas na parehas sila. Okay. Tapos na pala yun. Ayon po kay At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.